Pansit gisado, isa sa mga paborito nating pagkain Pilipino. Pwede natin siyang gawing ulam sa kanin at pwede natin gawing merienda. Kayo mga kalskwatsero, sino ba sa inyo ang paborito itong pansit gisado? Kasi ako, paborito ko talaga to simula pagkabata pa. Kaya madalas ay pinapaluto ko ito sa aking mahal na ina. At dahil na-miss ko ang luto ni ina, ay sinubukan ko rin itong lutuin kagabi. Kaya mga kalskwatsero, panoorin nyo kung paano ko itong niluto. So sa time na to, nilagay ko na yung mantika sa kawali kasi mainit na yung ating kawali. At nilagay ko na rin yung ating bawang para magisa ito at sinabay ko na rin yung ating sibuyas. So sa time na yan ay ginigisa na natin yung ating mga ingredients. At nilagay ko na rin yung ating karning baka para maluto na rin siya. Sa pagigisa ng baka, kailangan halo-haloin mo lang siya hanggang maging brownish yung kulay niya. Nilagyan ko na rin siya ng black pepper o paminta para manuot na yung kanyang lasa. Inilagay na nga rin pala natin yung kikiam at fishball sa ating pagigisa. At hinalo-halo lang natin siya para mag-isa siya ng mabuti. At after nyan, naglagay na rin ako dyan ng ating soy sauce or toyo para sa ating pampalasa. Halo-haloin lang natin siya hanggang sa manuot yung lasa ng toyo dun sa ating ginigisa. At dahil nga tayo ay Pilipino, naglagay tayo ng magic sarap para sa pampalasa. Haluin lang natin siya at maglagay na rin tayo ng mainit na tubig para sa ating sabaw. At nilagay ko na rin pala dyan yung ating green beans para maluto na rin siya. At sinabay ko na rin dyan yung ating carrots para sabay na rin siya maluto dun sa green beans. After nating mailagay yung gulay, halo-haloin lang natin para lahat pantay-pantay ang kanyang pagkaaluto. At naglagay na rin pala ako dyan ng ating oyster sauce para sa ating pampalasa at pampalapot. Oo mga kalskwatsero, naglalagay ako ng oyster sauce sa pansit. Ang iba naman ay hindi na naglalagay nito, ang nilalagay lang nila ay toyo. After natin mailagay yung oyster sauce, halo-haloin lang natin siya hanggang sa manuot ang kanyang lasa. At nilagay ko na nga rin pala dyan yung ating pansit noodles para sabay na rin siyang maluto dun sa gulay. Oo, pinahuli natin yung pansit noodles kasi napakabilis lang nitong maluto. Ayan mga kalskwatsero, nilalagay na nga natin yung pansit noodles dyan sa time na yan. At halo-haloin lang natin to hanggang sa maluto siya. Ang pansit ay napakabilis lang maluto mga kalskwatsero. Hindi ito katulad ng ibang pansit na talagang kailangan mo pampakuluan ng matagal para lang maluto. Ang klase ng pansit na to ay isang pansit canton noodles. Ayan mga kalskwatsero, hinalo-halo ko lang siya dyan hanggang sa matuyo yung ating sabaw at maluto na yung ating pansit. Ayan, grabe mga kalskwatsero, talaga namang napakasarap nito. Tingin pa lang talagang matatakam ka na. Ayan, hinalo-halo lang natin siya dyan hanggang sa maluto na siya. Mga after 5 minutes nito ay luto na to mga kalskwatsero at maya-maya lang ay kakain na tayo. Ayan mga kalskwatsero, malapit na itong maluto. Kaya ilalagay na lang natin dito yung pinakahuli nating gulay. At nilagay ko na nga dyan yung ating pichay na gulay. Kasi yung pichay ay napakabilis lang maluto. Para hindi siya ma-overcook, pinahuli natin siya. So ayan mga kalskwatsero, na ilagay na natin yung pichay. Haluin lang natin siya para lahat ng parte niya ay maluto na rin. Ayan, talaga naman napakasarap ito mga kalskwatsero. Masisira na naman yung ating diet dito. Ayun, amoy pa lang mga kalskwatsero, talaga naman matatakam ka, no? At malapit na nga maluto to mga kalskwatsero, mga 2 minutes ay luto na to. So bago maluto ay magpapasalamat muna ako sa ating mga solid supporter na mga Team Ibanog at mga ka-George natin dyan. Shoutout din sa Team Bonsai at sa Team Kaisin na lagi nakasuporta sa ating mga live. At shoutout din sa ating mga kamag-anak na lagi nakasuporta din sa atin, na palagi tayong sinasamahan sa ating mga live at lagi sinashare yung ating mga video. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang yung ating video. God bless you all.